Kung ikaw ay matagal nang nasa crypto o kaya ay isa sa mga bagong trader na naghahanap ng malinaw na direksyon sa market, may isang tanong na paulit-ulit mong naririnig sa community. Posible ba talaga ang $100 na presyo ni XRP? Sa mainstream crypto spaces, ang tanong na ito ay parang katatawanan para sa iba. Pero sa mundo ng mga financial infrastructure experts, liquidity providers, at settlement-focused na digital assets, ibang usapan na yan. Dito natin malalaman kung bakit may mga tao na hindi tumitingin sa hype, kundi sa usage, sa settlement, at sa global liquidity math na hindi po basta-basta pinuputol ng emosyon o fear ng retail market. Meron pong isang validator na kilala bilang 24 hours crypto. At siya po ay nagsabi ng direktang $100 XRP price is not a dream. It's math liquidity. Ito yung pangkaraniwang moonboy narrative na pinapaikot lang sa social media. Ito ay pananaw na hinuhugot mula sa long-term fundamentals, real-world use cases, at kung ano po ang naghihintay sa likod ng mga traditional financial systems kapag nagsimula na ang global settlement race. Kaya mga ka-crypto, huminga po tayo ng malalim at pakinggang mabuti dahil dito po magsisimula ang seryosong usapan. Ngayon ay ano nga ba ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagtingin po sa crypto? Yan, speculation versus utility. Sa community, madalas po nating marinig ang pagkahambing ng dalawang heavyweight sa crypto. Yan po ay sina Bitcoin at XRP. Pero maraming traders ang tumitingin sa kanila gamit ang isang lente, kung saan tinitignan sila bilang parehong speculative assets na aakyat kung may hype at babagsak kapag may fear or takot. Ang problema sa ganitong pagtingin ay sobrang mababa. Ayon po kay 24 Hours Crypto, si Bitcoin ay nakadepende sa kung ilan ang bibili sa mas mataas na presyo sa hinaharap. Ito ay tinatawag niyang speculation-driven appreciation, kung saan ang value ay nasa kung sino ang willing bumili kapag tumas na. Si XRP naman, sabi niya, ay ibang hayop. Ang sarili po nitong lakas ay hindi nagmumula sa kung sino ang bibili ng mas mahal bukas. Ang tunay na kanyang pundasyon ay ang settlement demand, liquidity at usage sa financial institutions na naglalaman po ng real volume. Hindi po simpleng trading volume. Parang isang pipeline sa global banking. Habang dinadaanan ito ng pera, tumataas po ang kanyang halaga dahil sa kanyang role sa pagdaloy ng liquidity, hindi dahil sa hype. Kung i-visualize po natin, isipin mo si Bitcoin na parang isang art piece. Bibilhin mo dahil naniniwala ka na balang araw may bibili ng mas mahal. Si XRP naman ay parang highway system na ginagamit ng mga trucks na nagdadala ng goods. Habang dumadami ang trucks, mas nagiging critical ang highway. Mas lumalakas ang demand sa infrastructure. Ang dalawang narrative na yan ay parehong may lugar sa crypto ecosystem, pero magkaiba ang kanilang long-term path na kanilang pinapasok. Ngayon kung math at liquidity ang basihan, ay ano naman ang logic ng $100 XRP? Ang sinasabi po ng validator ay simple. Hindi po ito magic number. Hindi po ito wishful thinking. Ito ay mathematics plus liquidity plus settlement infrastructure. Sa modelo po ni 24 Hours Crypto, nagbigay siya ng hypothetical allocation na $5,000. Tapos hinayaan po niya itong gumalaw hanggang 2030. Sa kanyang projection, kung si Bitcoin ay umabot po sa $1.5 million,
kikita po ito ng $89,000. Pero kung si XRP ay umabot po sa $100, kikita ito ng higit $259,000. Ito raw ay fair and generous dahil karamihan sa mga investors ay hindi na iintindihan kung saan talaga inaasahang magmumula ang growth or paglago ni Bitcoin. Ang upside po ni Bitcoin ay nasa patuloy na pagtaas ng demand mula sa mga market participants na bibili ng mas mataas na presyo. Sa madaling salita, kailangan mong maghintay ng bagong wave ng buyers na willing pong magbayad ng premium. Ang upside po ni XRP ay nakatali sa aktwal na pangangailangan ng settlement layers at financial rails na dumadaan sa kanya. Hindi niya kailangan na magpa-cute sa retail. Kailangan lang niyang dalhin ang liquidity para sa cross-border flows, tokenized assets at saka payments. Kapag nag-scale ang isang settlement asset sa real payment infrastructure, hindi na sapat ang presyo na $1, $2, or $3. Kasi tinitingnan po si XRP bilang investment toy. Tinitingnan po siya. Hindi po tinitingnan si XRP bilang investment toy. Tinitingnan po siya bilang bridge asset. Kapag ang trabaho mo ay maglipat ng trillions per day sa pagitan po ng banking endpoints, kailangan mong magkaroon ng asset na may sapat na value per unit upang maiwasan ang illiquidity crisis sa mismong settlement process. Dito po pumapasok ang logic. Hindi nagmumula sa hype, nagmumula sa practicality. Kapag ang isang rail ay naghahandle po ng malalaking halaga, hindi realistic ang presyo na masyadong mababa. Kung bilyon-bilyon ang dinaan sa clearing, kailangan ng asset na kaya itong ipasok sa system nang hindi naghihiwalay sa liquidity pools. Kaya sinasabi ng validator ng $100 ay hindi po pangarap. Ito po ay function ng liquidity density at saka protocol economics. Ngayon kung ROI naman ang usapan, bakit mas malakas ang argumento ni XRP kumpara kay Bitcoin? Ang mga projection po ng validators ay hindi ginawa para mang-inganyo, kundi para ipakita ang pagkakaiba ng dalawang klase ng value creation. Kung tama po ang trajectory ng Bitcoin, kikita ka pa rin kung ikaw ay makapag-hold, walang duda. Pero ang tanong, saan po nagmumula ang profit? Kung nakadepende ka po sa mas mataas na entry levels, ang susunod na buyer, nasa speculative ecosystem ka pa rin. Ito yung mindset ng I hope someone buys later. Sa XRP scenario, ang value po ay nanggagaling sa patuloy na usage. Kung tumigil po ang retail hype, pero patuloy pa rin ginagamit ng mga bangko at payment providers sa XRP sa cross-border payment rails, tumatakbo pa rin po ang kanyang ekonomiya. Parang highway ulit. Kung walang tourist, may trucks pa rin. Ang trucks ang utility. Ang tourist ay ang speculation. Sa crypto environment na unti-unting lumalayo sa hype-driven speculation, ang utility assets ang magtatagal. Kapag nakita mo ang dalawang chart sa mahabang panahon, hindi lang halaga ang tinitignan mo, kundi kung saan po nanggagaling ang growth. Si Bitcoin, ang narrative ay store of value, acceptable po siya. Pero sa XRP, ang narrative ay movement of value. Kapag nagsimulang mag-operate ang tokenized economies, CBDCs at saka international settlement lanes, hindi mo gugustuhin ang isang asset na idle. Gusto mo yung asset na dumadaloy. At yung dumadaloy, yan ang nagkakaroon ng demand. Ngayon ay ano naman po ang mga community, bakit po may mga community members na tinatawag itong unrealistic? Sa komento po ni XRP1 Jason Jude na wala pang nalalampasang $5 si XRP, kaya hindi raw realistic na pag-usapan ang
$100. Ito yung karaniwang argument na ginagamit ng mga traders na nakatingin po sa short-term price action. Para sa kanila, kung hindi pa nakakamit ang unang milestone, paano makakarating sa ika-20 milestone? At sa perspective or pananaw na ito, tama sila kung market psychology lamang ang ating pagbabatayan. Pero mali po ang pagtrato kay XRP na parang pure speculative chart. Ang sinasabi po ng validator ay hindi mo dapat sukatin ang asset na pang-settlement gamit ang lens ng retail resistance levels. Ang price territory po niya ay hindi tumatakbo para sa hype. Tumatakbo po ito para sa liquidity requirements ng infrastructure. Kung gagamit ka ng traditional chart logic, makakakuha ka ng traditional price expectations. Pero kung ilalagay mo sa XRP sa position na intended, nagbabago po ang target framework. May isa pang community member na tinatawag na Don na nagsabing ang crypto environment ay nagbago. Hindi na pumapasok ang investors para lang sa hype. Gusto po nila ng tokens na may malinaw na role sa ecosystem. Tama po ang kanyang punto. Kung walang gamit ang token, mauubos ang kung may gamit po ang token ay mauubos po ang demand. Kung wala po palang gamit ang token ay mauubos ang demand. Pero kung may gamit po ang token, lalo na po sa operational backbone ng digital rails, hindi po siya madaling mawala. Ito po ang tunay na value. At ngayon ay ano naman ang mas malalim na mensahe sa likod ng $100 na target na yan. Kung aalisin mo ang emosyon, makikita mo na hindi po talaga tungkol sa exact price number ang usapan. Ito po ay tungkol sa shift mula sa speculative crypto era patungo sa utility era. Ang $100 ay hindi po magic prophecy. Ito ay representation ng liquidity demands ng mga system na may real traffic. Kapag ginamit po ang isang asset bilang backbone of settlement, walang halaga ang chart patterns. Kaya ang tanong na lang ay napipigilan ba nitong tumigas ang liquidity? Ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung ikaw po ay isang trader, natural po na mapapatanong ka kung achievable ba talaga ang ganitong narrative. Sa tingin ko, ang pinakamalaking pagkakamali na nagagawa ng retail ay sinusukat po nila ang lahat ng crypto sa iisang ruler. Si Bitcoin ay hindi po si XRP. Si XRP ay hindi po meme coin. At kung ipapasok mo si XRP sa larawan ng real settlement ecosystem, mararamdaman mo na ang presyo ay hindi po tungkol sa hype. Ito ay tungkol sa kakayahan po niyang dumaloy ng global liquidity ng walang bottleneck. Kung darating po tayo sa yugto kung saan ginagamit ng mga bangko, fintech companies, remittance networks at saka tokenized economies sa XRP sa kanilang settlement infrastructure, magiging mali kung ipipilit nating manatili siya sa low price zone. Hindi dahil gusto nating lumipad siya, kundi dahil hindi kakayanin ng ecosystem ang mababang settlement density. Kaya para sa akin, hindi po pangarap ang $100. Ang tunay na tanong ay kailan magsisimulang gumalaw ang global financial rails ng full scale. At bilang mga hodlers at traders, nasa atin kung ano po ang pananaw na pipiliin natin. Kung hype-based ba, yan, or malamang iwasan mo ang ganitong narrative. Pero kung gumagamit ka po ng fundamental lens, utility lens, at long-term discipline lens, mag-iba po ang iyong pananaw sa darating na panahon. Hindi po ito overbought move at hindi rin po ito magic. Ito ay long-term alignment ng liquidity, adoption at saka usage. At kung dumating po ang araw na yon, ay handa ka na ba? At yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.